Hello everyone! Welcome back to my channel about studying Korean language. Okay. So, ang pag-aaralan po natin para sa video na ito ay ang grammar na imnida. Ayan. Imnika. So, in Korean language, we have a grammar na imnida, imnika. Okay? Ayan. Ano ba si imnida at si imnika? Okay. Si imnida at si imnika ay parehong may equivalent sa English na is, am, are. Or yung tinatawag nating be verbs. So sila po yung mga be verbs. Kung naka-past tense, edi was, were, naka-perfect tense, been, or being. Ayan. Yan si be verb. Now, bakit dalawa? Dahil may mga tanong, may mga sentence na declarative, meron ding interrogative. So, kaya sila magkahiwalay. So, may question mark, ibig sabihin, si imnika ay ginagamit lang natin sa interrogative sentence. Ano po? Or yung mga nagtatanong. Samantalang si imnida, declarative yan. Or yung naglalahad na pangungusap. Okay, kaya sila magkahiwalay. That means, yung question mark na nandito, kasama po yan ng grammar na imnika. Okay. Now, isang recap lang. Yung word natin, okay, recap lang, bakit binasa natin as imnida instead of ipnida. Okay, kung babalikan niyo po yung mga previous video natin, si piyop, kapag nasa pachim na position, P sounds po yan. So, kung babasahin natin based doon sa pinag-aralan natin, dapat ipnida, no? Kasi yun yung una natin na pag-aralan. Ganon din dito kasi pareho lang, ipnika, no? Ipnika. Now, bakit binasa ko siya kanina as imnida? Ito yung pagbasa ko kanina. Imnida. Ayan. Ito naman, imnika. No? Naging M po si Piyo. No? Instead of im ang basa ko. Imnida. Imnika. Okay, so bakit? So, isa po yan sa mga sound change rule na meron si Korean language. Ano po? So, parang sa madaling salita, naka-fix po yan. May mga specific na character or Korean letters, no, na kapag nagsunod sila sa isang salita, magbabago po ang tunog, no, magkakaroon ng sound change doon sa specific na word. So in this case, no, si piyop yung nagbago kasi kita niyo naman naging M. Ano po? Si piyop naging M instead of P sound sa ilalim. So therefore, si piyop yung may pagbabago dyan. So, si piyop, kapag po nasundan ng niyon, no? Asan yung niyon? Ito po. Nasa second syllable. So, magkasunod silang binasa. Una, ito, by syllables. Second, ito, and then last. No? So, magkasunod po sila. So, whenever piyop, no, follows niyon. Ayan. Kung magsasama man sila sa isang salita, ano yung mangyayari daw? Si piyop, okay, ay magiging miyum. Ano ba si miyum? M sounds. Ano po? Saan man siya mapalagay? Kaya, miyum. So, therefore, kapag si piyop plus niyan, si piyop po magiging miyum ang tunog. Kaya binasa natin to as imnida, imnika. Imnida, imnika. So, madaling sabi, yung piyop na nandito, nagbago into miyum. So, pag binasa natin, imnida. Ganon din dito. Imnika. Ayan. So, yan po yung isa sa sound change rule na meron tayo sa Korean language. So, any time po na makakakita kayo ng mga word na may ganitong klaseng case, hindi po magiging P ang basa dyan, kundi miyum. So, sa lahat po ng words yon ng Korean language. Okay. And then, balik tayo sa topic. Si imnida at si imnika po, kino-conjugate lang natin sa noun. Ano ba pag sinabing conjugate?
Pag sinabing conjugate, guys, no? It means i-attach mo na yung grammar natin, no? Sa sentence. Gagamitin mo na siya sa pangungusap, no? Saan siya ngayon ilalagay? After a noun. So, noun plus yung grammar natin na imnida or imnika kapag ka nagtatanong. Okay. So, sa noun lang siya kina-conjugate. Kasi kapag nag-aaral na po tayo ng Korean language, pareho lang po sa English language, meron po tayong mga noun, verbs, adjectives, adverbs na madadaanan or pag-aaralan. So, for now, the very first grammar na meron tayo ay si imnida, imnika, na kino-conjugate po natin kay noun. Okay. Ano ba yung noun? Noun is name of person, place, things, or estado, state, pangyayari. Okay, yun si noun. Okay, pangalan ng tao, hayop, bagay, o pangyayari. So, let's give a noun, or let's give a sentence rather. I am a teacher. Okay, yun yung pinakauna nating example. I am a teacher. Ayan, pinakaunang example natin. Now, paano natin ta-translate into Korean sentence? Yung sentence natin una is declarative. Tama? So, imnida ang gagamitin natin. Tama? Now, imnida can be is, am, are, depende sa sentence. Now, our sentence is am here. I am a teacher kasi teacher. Hindi kasi pwedeng I is a teacher or I are a teacher kasi magmamali yung grammar. So, ginamit ko I am or am. I am a teacher. Okay? What is teacher in Korean language? Teacher in Korean language ay 선생님. 선생님. Okay? 선생님. No? Ayan. 선생님. Yun yung teacher. Now, am is imnida. Okay? We put the grammar after the noun. Ito yun. Tama? So, ano yung noun natin? Si teacher. No? Yan yung naging object natin dyan. No? 선생님. Therefore, yung grammar natin, ilalagay natin sa after ni 선생님. 선생님입니다. Ayan. Ito yung nabuo nating sentence. 선생님입니다. So, walang spacing yan, guys. Nakadikit talaga siya. Kasi nga, kinonjugate natin. Ano po? May plus sign. So, pinagsama natin sila. 선생님입니다. Pag binasa, 선생님입니다. 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 Okay. Ayan. So, 선생님 as a teacher and yung grammar natin ay am. Now, nasan si I? Yan. In Korean language, no, kapag po obvious na yung isang pangungusap na may someone na nagsasalita at nagsasabing siya ay isang guro, na-omit o nare-remove na po yung I. No? Yun ang nangyayari sa Korean. Sa English hindi kasi kailangan mo sabihin na I am a teacher. Hindi pwedeng am a teacher. Mali yung magiging grammar. Laging kasama si I. Samantalang sa Korean language, pwede po siyang matanggal. So, paano kung kasama siya? I in Korean is cho. Cho. Okay? Cho. Now, in this sentence, I am a teacher, the topic or the subject of the sentence ay I. Si I. Now, in Korean language, para po i-emphasize ang topic o ang subject ng sentence, yung pinag-uusapan sa isang pangungusap, into Korean language po ha, nilalagyan po natin siya ng 는. Topic as the topic of the sentence. Ano? Cho. Lalagyan natin ng 는. Pag binasa, 저는 선생님입니다. 저는 선생님입니다. Okay.
So again, yung nun na nandito, so hindi po siya part ng I. Si cho lang po yung I natin. Si nun is a topic particle para ipakita o sabihin sa pangungusap na siya yung pinag-uusapan, no? Siya yung teacher. Kaya nga, I am a teacher. Sanen, ninita. So, another topic naman po ito, wag po kayong mag-alala. Hindi po siya yung topic natin for today's video, which is, ang topic lang natin ay si imnida. Napasama lang po siya dahil kailangan siyang isama to make the sentence more formal, no? Kasi kung wala, cho, so sinimida, medyo informal yung sentence, although formal naman si cho. Pero kailangan natin isama si nin para at least alam nyo yung buong pangungusap. Okay? So, I am a teacher is 저는 선생님입니다. We have the noun here plus the grammar, no? Na be verb natin, na am yung naging translation sa pangungusap. Okay. Now, kung napansin nyo, laging nasa dulo si verb, na be verb natin. Nasa unahan yung ating subject. Okay? Ayan. Yan yung naging construction natin sa Korean language. Another example, okay? Pag naman, halimbawa, we say that you are a student. Ano? You, no? You are a student. Yan. Paano na natin ta-translate ngayon yan into Korean sentences? Now, we have the word student. So, kailangan alam natin yung word na student. And the word student in Korean ay 학생. 학생. No? 학생. Hiyat a 기역 학. Hiyat e iyeng. 학생. Ayan. Yan yung word na student sa Korean language. Now, are is a be verb, no? Are is a be verb. Therefore, siya si imnida or si imnika. But the sentence is declarative o naglalarawan, hindi nagtatanong. Therefore, gagamitin mo si imnida, no? Hindi si imnika. Okay? 학생 imnida. 학생 입니다. Okay? So, noun plus the grammar, no? Laging una yung noun bago yung grammar. Okay? In the sentence, I say that you are a student. That means ikaw ay estudyante. Ikaw ay estudyante, no? Hindi ko na sinama yung you kasi nga sinasabi ko na ikaw ay estudyante. Now, if you like, isama natin, you, no, in Korean language ay no. Ayan. Meron pa isa, si 당신. 당신. Ito yung word, no? This is polite. This is formal. Formal. This is casual. No? This is formal, cho, and then the casual cho is na. Okay, so pareho lang yan na I, no? I. This is you. Pareho lang po na magiging meaning. Magkaiba lang sila ng level of respect, no? This is in the formal, no? Yan. While this one is casual, and this one is casual. Now, ginamit natin is yung casual natin, no? And to indicate that you are the topic of the sentence, we also put 는, 나는 학생입니다. 나는 학생입니다. Ayan. So, buo na yung sentence natin na you are a student. Again, kapag obvious na po yung pangungusap, pwede na po itong matanggal. No? Kasi this 학생입니다 already implies that you are a student. No? Pero pwede rin namang isama 나는 학생입니다. Nandun si no. Ayan. So, ito ay yung pangalawa nating pangungusap. Gamitin naman natin si is, no? Kasi hindi siya nagagamit, no? Halimbawa, it is a chair. Ayan. It is a chair. Sa Tagalog ay, ito ay upuan. Ito ay upuan. It
is. At siya yung ginamit na natin si is. No? Okay? As the imnida or imnika sa pangungusap. Now, declarative pa rin yung pangungusap na sinabi ko. So, gagamitin pa rin natin si imnida. Okay? So, upuan o chair in Korean is 의자. 의자. Ayan, 의자. Ayan. Ito po yung Korean name or Korean word ni chair, upuan. Now, noun plus imnida. Therefore, yung imnida ilalagay natin sa tabi ni 의자. Ayan. 의자입니다. 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 Okay? So, ito yung it is a chair in Korean. 의자입니다. Ayan, is. Ang gamit ngayon ni imnida dyan. No? Ayan. So, yan yung pangatlo nating example na si is. Paano naman pag ginamit natin siya as interrogative? No? Imnika naman yung gagamitin natin. Okay. Kung imnika, ayan. Doon sa, hindi na tayo lalayo sa example, ano? I am a teacher. Okay? Tatanungin ngayong kita, are you a teacher? Ayan. Are you a teacher? So, in English, pag nagtanong kayo, are you a teacher? Sa Tagalog, teacher po ba kayo? Or guro po ba kayo? Ayan. Are you a teacher? Ayan. Okay? So, paano natin itatranslate yan? Kanina pinag-aralan natin na si teacher ay 선생님. No? 선생님. Ayan. After a noun, kailangan ilagay natin yung ating grammar na ipapalit kay R, which is si imnika. Imnika kasi declarative na po ang ating sentence, no? So, imnika ang gagamitin instead of imnida. Ayan. Are you a teacher? 선생님, 입니다. 입니까? 선생님, 입니까? Are you a teacher? 선생님, 입니까? Ayun. Yun yung magiging translation ng ating sentence number 1 na interrogative. Ayan. O si you nawala. Okay. Kasi nga, obvious na tinatanong ko ay someone. No? Ako yung nagtatanong, tinanong kita. So, hindi ko nasasabihin na ikaw, sino ka ba? Sa Tagalog, pwede. No? But in Korean, most of the time, hindi na po siya sinasama. But if you like, we can still put 너는, no, ganun pa rin. 너는, ikaw ang tinutukoy, no? 선생님입니까? Ganun. Ano ba yung obvious? Obvious na po kasi na may nagtatanong to someone. Guro po ba kayo? Hindi mo naman pwedeng tanungin sa pader kung guro po kayo, di ba? Hindi. Ibig sabihin, nagtatanong ka sa someone. Kaya yun yung you. Hindi na natin kailangang isama. No? Ayan. 너는 선생님입니까? Ayan. Ayan yung ating pang-apat na example. Pero ginamit natin this time si imnika. Okay? Now, another example. When you say, we are friends. Ayan. Gamitin naman natin yung we. Kasi puro tayo I and you. Gamitin natin si we. Ayan. We can say that 우리 Ayan. Friend po ay 친구. 친구. Grammar na we are friends. Tama? Declarative sentence, no? Mali pa sulat. 입니다. Ulitin natin. 우리 친구입니다. Ayan. 우리 now is we sa aking sentence, no? 입니다 is are. Kasi madami. Are, hindi pwedeng we is, no? We are 친구, friends. Ayan. Madami kasi we. We are friends, no? 우리 친구입니다. Ayan. Yun yung naging translation natin, no? Okay? So, yan naman ang example natin na ginamit natin si uri. Pag tinanong mo, are we friends? Are we friends? Ano kaya yung magiging sentence natin? Laruin nyo lang, guys. Tanong naman ang ginamit ko. Are we friends? No? Magkaibigan ba tayo? Are we friends? Ayan. Tanong.
Therefore, papalitan mo lang ay si, papalitan mo lang si imnida ng imnika to make this sentence, no? Mangyayari, 우리, no? 친구, 입니까? Pinalitan lang natin yung ating grammar. Kasi, si are, ginamit mo na as a question, no? Not as a declarative form, no? Ayan. Are we friends? 우리 친구입니까? We are friends. 우리 친구입니다. Okay. So, yan po ang ating example ni imnida, imnika into different sentences. No? Recap lang tayo, guys. Dito sa gilid, sulat ko lang. Pag sinabi pong cho, ayan, and na, ayan. Pareho po yang ay. No? Ang ibig sabihin, parehong ay. Anong pinagkaiba? Si cho ay formal, while si na ay casual. Ano? Sinabing casual po, daily conversation ginagamit. Ano? Hindi masyadong malalim yung usapan, parang usapang magkakaibigan. Ayan, ginagamit natin si na, pangkaraniwan, no? Casual, pangkaraniwan. Now, we have you. Also, kanina diniscuss natin. We have no at 당신. Okay. Pareho lang din po yang you. Pinagkaiba, si no po ay casual. Okay. Si 당신 po ay formal. Okay. And then, we have last one, 우리. Okay. As we. In the example na pinag-aralan natin. But, nagbabago po meaning yan. Depende na sa context ng sentence. Pwede po siyang maging our, us, no? Kasi lahat naman po yan tayo sa Tagalog. So, nagbabago lang sa pangungusap. Halimbawa, ito ay aming hospital, no? This is our hospital. Ginamit natin yung our sa pangungusap po ng this is our hospital. Ito ay hospital namin. Ayan, sinasabi ko, no? Instead of we and us, kasi inappropriate siya kung gagamitin natin doon sa pangungusap, ginamit ko si are. But, still, 우리 ang gagamitin natin, no? 이거, 우리 병원입니다. 이거, 우리 병원입니다. 병원 means hospital. Ano po? So, depende sa context ng sentence, nagbabago po ang meaning ni uri. Pero ganun pa rin po yan, ano? Tayo pa rin sa Tagalog. Okay, guys? So, ito po si imnida, imnika na pinag-aralan po natin for today's video. Maraming salamat po sa panonood, and if you have any questions, no, pwede po kayong mag-leave ng comment sa baba ng video na ito, and kasagutan po natin ang inyong mga katanungan. And if you like also, pwede rin po kayong mag-request ng grammar. But for the meantime, yung pong lesson plan ko ang ituturo ko po sa mga videos na gagawin ko. But you can still request po for any videos na pwede nating pag-aralan, itakel sa mga susunod pang mga videos. Yun lamang po. 안녕하세요, 여러분.